Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:01 sa aga. Nagapangunang nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas, welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Martes, Mayo 12 na kita tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, Janelle Baclay, kagkaroon sa aton balantayan kag mainit nga mga pangulong dinala. Department of Agriculture nagaplastar na sa mga tikang agud mabuhina ng epekto sang El Nino. Masobra sa kalibo ka mga public utility jeepney driver sa Iloilo kang Guimaras nagbaton sang 5,000 pesos nga cash relief assistance halin sa DSWD. PUG driver sa First District of Iloilo nga benepisyaryo sang cash relief assistance nagpabutyag sang pagpasalamat sa ayuda nga ila nabaton. Libre sakay para sa mga empleyado sang Iloilo City Hall nagdulong sa 7 ka mga ruta sa syudad, 2 ka beses kada semana. General Liga nagapati nga may failure of intelligence matapos ang 2 ka pagpang-atake sang termite gang sa probinsya sang Iloilo. Kahag tourist arrival sa Boracay sa bulan sang Abril nagsaka sa 225,000. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:04 sa aga kagkaron sa detalye sang aton mga balita. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Asking pabaskog pa sang Department of Agriculture ang mga tikang sini sa pagpanganda sa posible tuman nga epekto sang El Nino sa mga mangunguma kag supply sang pagkaon sa pungsod. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., pabaskogon pa sang DA ang paggamit sang drought-resistant crops, solar-powered irrigation, low-cost greenhouses, kag mas temprano nga pagtanom, agom na proteksyonan ang produksyon sa agrikultura. Pabaskogon man ang pagpanagtag sang climate-resilient seeds, farm mechanization, irrigation support, kag farmer training sa idalom sang National Rice Program kag Rice Competitiveness Enhancement Fund. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sobra sa kalibo ka mga public utility jeepney driver sa Iloilo kag Guimaras nagbaton sang 5,000 pesos nga cash relief assistance halin sa DSWD. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa Report. detalye sang balita ni Marian Grace Erenieta. Nagbaton ang masobra 1,000 nga public utility jeepney o kung PUJ driver gikan sa Iloilo kag Guimaras ang 5,000 pesos nga cash relief assistance o kung CRA sang Lunes, Mayo 11 gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. May masobra siya 200 ka PUJ driver ang nagbaton sang CRA sa paying venue sa Oton National High School para sa mga driver gikan sa 1st District sang Iloilo. Masobra sa 400 naman ang nagbaton sa Barotac, Nuevo Iloilo nga paying venue para sa drivers gikan sa 3rd ug 4th District sang Iloilo, kag may masobra sa 200 naman ang nagbaton sa Guimaras. Yara sa giniwat nga payout sa Oton si DSWD 6 Regional Director Joselito Estember.
Samtang gimpahayag ni Therese Feli Ligaste, Information Officer sa DSWD6, nga nanging madasig na matawhay ang pag-release ng CRA ilabi na sa oton nga paying venue. Dugang pahayag pa niya nga may nakaschedule man nga payout para sa PUJ driver sa Aklan kagabi sa Mayo 12, Iloilo City sa Mayo 13, Pavia Gym sa Mayo 14 para sa driver sa 2nd District kag iban pa nga munisipalidad gikan sa 3rd District, sa Estancia sa Mayo 15 para sa benepisyaryo sa 5th Distrito kag sa Antique sa Mayo 16. Nga mga jeepney drivers, so especially sa McLean, no? McLean Palasubong or sa buwas nga daw sunod nga mga inadlaw kag makadto sa aton mga payout sites, no? Siguraduhon gid nga nakakaon ka mo at least magkadto sa aton nga payout area. Magdala sa inyo tubig because very mainit gid subong ang panahon, no? We need to hydrate ourselves, no? Para maiwasan nato ng mga emerhensiya, no? Kag kung may maintenance, siguraduhon nga may nungis ang inyong maintenance, no? Magpati sa mga instructions na ginahatag sa aton, especially sa aton nga mga kooperatiba, kag mga asosasyon, especially sa mga schedules ng payout, no? Nabatian ang kabayan sang pahayag ni Ligaste. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nagbaton ang masobra 1,000 na Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, dako ang pagpasalamat sang pila ka mga jeepney drivers matapos nga makabaton sang ayuda o kon cash relief assistance halin sa DSWD. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita. Dako ang pagpasalamat sa mga public utility jeepney driver gikan sa 1st District sang Iloilo nga nakabato sang cash relief assistance sa CRA nga 5,000 pesos gikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay Jay Libuna gikan sa Miagao Iloilo, gimpayag niya nga dako ang mabulig sang assistance ilabi pa nga mataas gihapon ang presyo sa petroleum products. Pahayag ni Libuna nga hindi sa tanan niya tin-on dako ang iya mapapauli nga kita sa sulod sang isa ka adlaw. Dugang pa niya nga ang iya mabaton nga CRA pagagamito niya sa adlaw-adlaw nga kinahanglanon sang iya nga pamilya. Nakoy nga bulig sa akin kay hindi sa tanan adlaw may makakita ta sa akon nga walang buyan. Nabatian ang kabahin sang pahayag ni Libuna. Para naman sa PUJ driver nga si Roger Erta gikan sa Igbaras, Iloilo, dako man ang bulig sang assistance para sa kapareho niya nga driver nga nagasalig sa pagbiyahe para maipakaon sa pamilya. Sa pagtaas ang presyo sang petroleum products, daw halos katunga na lang sang anay iya nga kita ang mapauli sa iya nga pamilya. Si Erta ang may 4 ka kabataan kung sa diin ang isa na lang ang first year college. Sanday Libuna kag Erta ang duwala sa masobra 700 nga PUJ driver nga nagbaton sang CRA sang Lunes, Mayo 11 sa ginhiwat nga payout sang DSWD6 sa Oton National High School para sa mga PUJ driver gikan sa 1st District sang Iloilo. Ang pagpanagtag sang CRA kabahin sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga buligan ang sektor sang transportasyon nga apektado sa pagsaka sang presyo sang petroleum products. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dako ang pagpasalamat sa mga Radyo Pilipinas News. Libre sakay ginpatigayon sang Iloilo City Government para sa pila ka mga empleyado sang Iloilo City Hall. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Emerose Santiagudo. Yara na sa ikaduhang nga semana ang pagpatuman sang libre sakay para sa mga empleyado sang Iloilo City Hall. So na kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, nag-umpisa ang Iloilo City Government nga magtanyag sang libre sakay sa nagligad nga semana kung sa diin ginasugat dulong ang mga empleyado. 7 ka ruta ang ginpadulungan sang bus kag coaster sang Iloilo City Government sa nanaytuay nga distrito sang syudad kag nagasugat alas 7 sa aga pagkadto sa Iloilo City Hall kag nagadulong naman pabalik gikan sa Iloilo City Hall alas 5:30 sa hapon.
Ang libre sakay ginapatigayon duha ka beses sa sulod sang isa ka semana, partikular kada Lunes kag Miyerkules. Ginpayag sa alkalde nga magapadayon ang libre sakay program samtang nagapadayon pa ang energy emergency sa pungsod. Suno sa opisyal, dako ang bulig sang programa para sa mga empleyado kung sa diin ang plete nila sarang magamit sa iban pa nga mga kinahanglanon. Antes pa ginpatigayon ang programa, naghiwat na sila sang survey sa mga empleyado. Yes, since last week pa kita nag-start, no? I think for today is the second week na sang aton nga libre sakay. We're only having 2 times a week, no? Monday kag Wednesday, and because we had talks man sa aton transport sector, especially subong wala klase. Man lang na gina-deploy naton, and 1 trip a day man lang na sa aga and 1 trip a day sa hapon. Ang aton nga libre sakay will end kung tapos naman yung aton nga crisis, no? This is in support lang sa aton nga mga employees dili sa Iloilo City Government. Malaan man naton kapigado gid subong, and any support that we can give them, dako na nga savings man para sa ila. Ang kabahin sang pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Para sa Bagong Pilipinas, Emero Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Help desk ginpahamtang sa payout venue sang CRA sa Banwasang Oton, Iloilo para makater ang mga pamangkot o kon reklamo sang pila ka mga PUJ driver. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Nagpahamtang ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 ang help desk agud mag-cater sa mga pamangkot o kon reklamo sa public utility jeepney drivers sa ginhiwat nga payout sang cash relief assistance sa Oton National High School. Sarang makapalapit ang mga jeepney driver nga may luyag klaruhon na tuloy sa CRA o kon ang mga wala na dala sa listahan nga ginsuminas ang LTFRB sa DSWD. Lunes, Mayo 11, nag-umpisa na ang payout sa 5,000 pesos na CRA sa mga PUJ drivers sa rehiyon. Magluwas sa Oton National High School gintumod man nga paying venue ang Tamasak Arena sa Barotac, Nuevo Iloilo para sa benepisyaryo gikan sa pila ka munisipalidad sa 3rd kag 4th districts ng Iloilo kag sa Capital Compound sa San Miguel, Hordan para naman sa PUJ drivers sa Guimaras. Si DSWD kag ang LTFRB may ara nga help desk gid ya sa aton nga mga payout site. Agud nga mahimo gid sila nga makapamangkot, no? Kag maklarohan sa ilang mga palamangkotano, no? Especially sa mga drivers nga wala ang ala nila sa lista. Nabatian ang kabayan sa payag ni Therese Feliligaste, Regional Information Officer sang DSWD 6. Para sa Bagong Pilipinas, Maran Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Distribusyon sang fuel cash assistance ginpatigayon man sa probinsya sang Antique kag Aklan sang LTFRB. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa Report. detalye sang balita. Nagbaton sang fuel cash subsidy ang 125 ka mga driver sa probinsya sang Antique gikan sa gobyerno bilang ayuda pangud sa ang pagtaas ang presyo sang produktong petrolyo. Ang first batch ng distribusyon ginpatigayon sa Binirayan Sports Complex sa Banwasang San Jose sa Antique. Ginpasalamatan naman sa mga jeepney drivers ang bulig nga ginpanagtag sang Land Transportation Franchising Regulatory Board Region 6 sa mga kwalipikado nga benepisyaryo. Sa probinsya naman sang Aklan, iara sa 241 ang natagaan sang fuel cash assistance sa distribusyon na ginhiwat sa opisina sang Land Transportation Office sa Banwasang Ibahay kag Kalibo, Aklan. Sa datos sang LTFRB Western Visayas, ginabanta may kabugusan nga 11,000 ang target nga matagan sang ayuda kasunod sang mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa DOTR kag LTFRB. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nagbaton sang Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagahiwat sang Intellectual Property Office of the Philippines sa ASEAN Regional Geographical Indication Forum kag exhibition sa maabot nga Mayo 13 tubtob 15 sa Iloilo City. Ang aktibidad ginorganisar sang IPOPHIL kaupod ang European Union Intellectual Property Office nga pagatambungan sa mga eksperto gikan sa ASEAN kag iban pang mga pungsod agud talakayon kung paano makabulig ang GI sa pagpauswag sang komunidad turismo, pagpreserbar sang kultura kag pagpalapad sang merkado sa lokal nga mga produkto. Ginalauman sa aktibidad ng pagpasundayag sa mga GI products
halin sa ASEAN kag Europa, kag pila ka produkto sang Pilipinas kaangay sampaho sang Gimaras, Aklan, Piña, asin tibuok, tinalaktaw sa Cebu, kag pati mga posible pang mga GI kaangay sang Hablon sang Iloilo, kag Bagtason, Patadyong sang Antique. Naibuluan nga ang Western Visayas sa mga puluyan sang duha ka pinakauna nga rehistrado nga geographical indication sa pungsod, ang Gimaras Mangoes kag ang Aklan Piña, nga nagapakita nga ang rehiyon isa ka pioneer sa GI development sa Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapati si Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Ligan nga may failure of intelligence matapos ang pagpangatake sang termite gang sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Ligan katuyuan sang intelligence monitoring nga matap na ang mga krimen sa komunidad kag wala ini mahimo sang kapulisan. Ang modus ng termite gang ginaplanuhan sang madugay antes himuon ang krimen apang wala gid na monitor sang kapulisan. Sa karon, na-identify na ang mga suspect kag ginmanduan sang PRO6 sa mga police units nga pasang karon ang security monitoring sa ila lugar agod hindi na masulit pa ang krimen. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Giba naman ni PRO6 Director Brigadier General Josefino Ligan ng mga hepe nga kakson sa pwesto kung mabiktima sila liwat sang termite gang. Ini ang paandam sang opisyal matapos makarecord sang duha ka mga insidente sang pagpangawat sa mga business establishment sa Banwa sang Pavia kag Kalinog, Iloilo. Suno kay Ligan, gintagaan na sang direktiba ang mga istasyon nga pabakuron ng security measures kag magkoordinar sa business establishments agad hindi na masulit ang insidente. Importante nga makapatuman sang preventive measures agad matap na ang anuman nga ginaplano sang mga kriminal. Klaro ang direktiba suno kay Ligan apang kung napaslawan pa ang kapulisan nga bantayan ang ila area of responsibility, hindi gid magduwa-duwa ang PRO6 nga iparelieve sila sa pwesto. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Security agency sa syudad ipatawag agad ma-review ang ila protocols kasunod sa nagluntad nga shooting incident sa isa ka mall. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita ni Emmy Rose Santiago. Plano ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga ipatawag ang security agency sa syudad agud mausisa ang ilang nga protocols kasunod sang nagluntad nga shooting incident sa sulod sang isa ka mall sa distrito sang Mandurriao. Suno sa alkalde, luyag niya nga i-review ang hiring protocols ng security agency sa syudad agud may baluan kung ano pa ang kinahanglan nga mga tikang agud malikawan ang kasubo nga insidente. Sang nagduntad ang insidente, ginpayag niya nga gilayon siya nga nag-coordinate kay Iloilo City Police Office Director Wilbert Parilla agud imando ang tulid nga investigasyon. Ginpayag niya nga base sa iya inisyal nga impormasyon, madugay na nga nagaobra bilang security guard ang suspect. Kag basi kinahanglan nga ipaidalom sa seminar o kung liwat nga ipaintindi sa iya ang protocols, tuman man ka simple ang ginhalinan sang insidente, kag posible wala lang nagintindihan ay ang suspect kag ang biktima. Dugang sang alkalde makabig man nga isolated ang nasambit nga insidente, kinahanglan sa gihapon ipatawag ang mga security agency sa syudad. Domingo sang hapon sang gintiro sang security guard na si Joseph Lebuna Claudio si Jomay Mark Palion, isa ka empleyado sa fish section sang Save More sa Festive Walk Mall. Diyara na sa kustodiya sang kapulisan ng suspect, samtang nagapaayo naman sa ospital ang biktima. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iimbestigaran sang Regional Intelligence Division 6 ang mga aligasyon nga may mga pulis nga involved sa illegal quarry sa probinsya sang Iloilo. Suno kay PRO6 Director General Josefino Ligan, sa pag-imbestiga sang RID dapat matumod kung may mga pulis nga involved. Sa oras ng pamatundaan ng kailabtanan sa mga pulis, nagakaigo nga police operations ay masunod nga magapangatubang man sa mga kaso administratibo. Ginpanugyanan sang opisyal ang mga pulis nga ang ila trabaho para sa pamuluyo kang hindi para sa paghimo sang illegal nga buluhaton. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tourist arrival sa Boracay sang Abril
nagsaka sa 225,000. Radyo Pilipinas, report. Sa detalye sang balita ni Hope Torrichante. Nagsaka sa 225,000 ang tourist arrival sa Boracay Island sa Abril 2026. Sandig sa datos sa Malay Boracay Tourism Office, pinakamadamo ang domestic tourist ngayara sa masobra 195,000 samtang masobra 27,000 naman ang foreigners. Sunod sa Tourism Office, nagsaka sang 15% ang tourist arrivals sang isla sang Abril sini nga tuig. Pinaanggid sa pareho nga bulan sang 2025. Kumadumduman, yara lamang sa 195,000 ang numero sang turista sa isla sang Abril 2025. Masobra 163,000 ang domestic, samtang masobra 30,000 naman ang foreigner. Naibaluan niya sa bulan sang Abril, may ara sang long weekend para sa Semana Santa, kag sa Abril man nagsugod ang selebrasyon sang Love Boracay 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. 58 ka mga pulis sa probinsya sang Antique gindeputay sang LTO agod makabulig sa pagpasangkad sang law enforcement sa Dalanon. Radyo Pilipinas, report. Sa detalye sang balita. Para sa 58 ka mga personnel gikan sa Antique Provincial Police Office ang gindeputay sang Land Transportation Office 6 agod mapasangkad pa ang law enforcement sa mga nagapanguna nga Dalanon sa probinsya sang Antique. Duha ka adlaw nga ginpaidalam sa deputization seminar ang kapulisan sa tinalikdan nga Mayo 7 kag 8 sa Antique Police Provincial Office. Ginpangunahan ni Mr. Bernard Bakay kag Jimwell Iola ikan sa Traffic Safety Unit sang LTO Region 6 ang pagseminar na nungod sa traffic laws, enforcement protocols kag road safety best practices. Ginpangunahan ni LTO 6 Regional Director Attorney Gadioso Edospan II ang seremonya sa pag-abi-abi sa mga bagong deputy enforcers nga magaserbisyo sa mga Antikenyo. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Crater glow nga nakitaan sa kanlaon sang Mayo 10, una nga nagbanaag humalin sang 2024 suno sa Canlaon Volcano Observatory. Radyo Pilipinas, report. Sa detalye sang balita ni Hope Ang Torrichante. Canlaon Volcano Observatory nga ang naobserbaran nga banaag o kon crater glow sang gabi sang Mayo 10, una nga banaag nga nakitaan sang KVO humalin sang 2024. Sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo kay Engineer Marie Andeline Kinsha, resident volcanologist sang Canlaon Volcano Observatory, antes ang banaag sini nga Mayo 2026, may mga na-monitor na nga superheated plume sa baba sang bulkan ang IR camera sang estasyon. Humalin sang Nobyembre sang tuig 2024. Ang mga superheated plume mas naging persistent o kung nagsigisigi humalin sang Abril 13, tubtub subong nga Mayo sini nga tuig 2026. Ang superheated plume makita gamit ang camera apang ang banaag o kon crater glow maobserbaran sang mata bisan wala sang aparato. Ang duha pareho tugas sang mainit nga gas sa sulod sang bulkan. Ginabantayan subong sang FIVOC sang banaag sa summit crater sang bulkan. Kung mag-intensify o kung maglala, posible nga pasakaon man sa alert level 3 ang alert status sang Canlaon. Sa karon, nagapabilin pa sa alert level 2 ang bulkang Canlaon sa Negros. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagpatigayon sang groundbreaking ang Iloilo City Government kay Department of Transportation para sa dugang nga active mobility project sa syudad. Ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang groundbreaking ceremony sa Esplanade 3 Skate Park sa Mandurriao sang Lunes. Lakip sa mga tukuron amo ang end-to-end trip facility sa Esplanade kag Iloilo Freedom Grandstand nga ginalakipan sang standalone end-to-trip cycling facility, short-term end trip facility kag nagatanyag sang shower rooms, changing rooms, lockers para sa nagabisikleta, urban shading kag public transport o kon transport stops. Ang mga tukuron nga pasilidad ang nagabalor 74 million pesos kapag apunduhan sa Department of Transportation
kag wala naman sang gasto ang syudad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Takop ang duha ka mga mangingisda ang inaligar na gamit sang dinamita sa kalalawran sang Carles, Iloilo. Ang duha lunsay nagapuyo sa gwa sang probinsya ang bangka kag iban pa nga gamit. Suno sa Iloilo Provincial Government nagabalor sang 100,000 pesos. Na-recover man ang balor 15,000 pesos nga kilawan. Nagpasalig naman ang Kapitolyo nga ipadayon ang pagtapna sang iligal nga pagpangisda. Agud mapabaskog ang pagpangapin sa Visayan Sea. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:27 sa araw. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kaginyo na batihan ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Martes, Mayo 12, nakita tuig 2026 sa dugang pang mga balita kag impormasyon. I-share, i-follow kag i-like lang aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Salamat gid sa aton sining mga nagaupod sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Kita ay takaron sa programa Iloilo Morning. Ako na gid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pagset ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi ba